Yan, kanalag tayo. Ama namin Diyos, ludikil at makapangyarihan sa lahat, amang salamat po sa umagang ito dahil kami na naman ay iyong pinagtipon-tipon upang kayo aming purihin at sambahin ng sama-sama, Ama. Naway sa aming pakikinig na iyong salita at pag-awit, naway handa mo aming puso't isipan upang kami iyong magamit at mapagpalan ng iyong pangalan, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, kantando ko na ng How Good It Is. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His soul.
at sambahin ang Diyos sa kalangitan. At sa Kanya tayo ay awit, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat, Ama, sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagpuri sa iyong pangalan, Ama. Kaya itong umagang ito, piniling ko, Ama, na pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Kung ano man, Ama, nagawa naming pagkakasala sa loob ng isang linggo, patawarin mo po kami. Para karapat dapat kami, Ama, na magpuri at magpasalamat sa iyo at maglingkod sa iyo sa araw na ito. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa umagang ito, pagpalain mo ang salita mo, Ama, na mapapakinggan namin sa araw na ito. Salamat, Ama, pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay? Pasensya na at hindi natin magamit yung TV natin. Kasi pupuntahan ko sana kahapon, kukunin yung naiwan sa Kabatuan. Problema, makarating ako sa highway, iba na yung parang kinabahan yung pakiramdam ko. Kaya bumalik na lang ako para sigurado. Kasi marami ng bisis na ganun, na pag ganun ang pakiramdam ko, pag pinipilit ko, muntik na muntik kaming madisgrasya. At salamat sa Diyos at muntik pa lang. Ang daming beses kasi na nangyari ng ganun, na pag ganun ang pakiramdam ko, kaya kailangan ko na lang na tumigil o bumalik na lang para sigurado. Kaya bumalik na lang ako kasi nakarating na ako sa highway. Bago ako dumating sa highway, parang may naramdaman ako na nakakaiba kasi bago makarating sa highway. Kaya pagdating ko sa highway, talagang hindi na pwede kasi iba na yung pakiramdam ko. Kaya alam ko na panyon na anong tawag yun? Sign na huwag na lang akong tumuloy para maiwasan. Kaya pag-ikot ko na bumalik, nawala na yung pakiramdam ko na yun. Talagang iba talaga. Kaya salamat sa Diyos at naiwasan natin, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya sa araw na ito, ay makiusap ako, bawat isa sa atin, kasi parte rin ako. Sabi niya, ano ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo at sa akin? Ito ang tanong. Ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin? Kasi lahat po tayo may pinapagawa ng Diyos. Hello? Kasi magkakaiba po tayo ng binigay ng Diyos na talento. Yung iba, binigyan ng Diyos ng talento na kumanta. Kaya siguro talagang magpursige na po kayo na magbuo din ng kahit konting team lang dito para meron naman tayong masasabi. Kasi ayaw ko naman na akong gagawa doon, hindi ko naman ministry yon. Kung sino yung may ministry doon, silang magbubuo ng kanilang team. Kaya basta gawin nyo yung tama sa harapan ng Diyos. Sabi niya dito balik tayo sa Genesis chapter 35. Magsimula na lang po tayo sa verse 1 hanggang 5. Sabi niya dito, ngayon sinabi ng Diyos kay Jacob, maghanda ka, pumunta ka sa Bethel, at doon manirahan, gumawa ka ng altar doon para sa akin. Ang Diyos na nagpakita sa iyo, nang tumakas ka
sa kapatid mong si Esau. Verse 2. Kaya sinabi ni Jacob sa sambayanan niya at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Maglinis kayo ng inyong mga sarili at magbihis ng malinis na damit. Hanggang dito muna po tayo. Muna pa lang. Mag-focus tayo sa verse 2. Sabi nga dito, kaya nung binilin na kiusap ang Diyos kay Jacob, at dito natin makikita na may sinabi ng Diyos sa kanya. Naniwala ka ba kayo na may sasabihin din ng Diyos sa'yo? Sa atin? Okay. Sabi niya sa verse 2, kaya sinabi ni Jacob sa sambayanan niya at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Ito yung una. Nasabi ni Jacob, sabi niya, itapon ninyo yung mga Diyos-Diyosan. Kasi, ang mga Diyos-Diyosan na mga yan ay talagang hindi po nakakalugod sa Diyos. Karumal-dumal sa harapan ng Diyos yung mga Diyos-Diyosan. At sabi niya, maglinis kayo ng inyong mga sarili. Ito na. Ang pinakamahirap. Ang daling tanggalin yung nasa labas ng katawan. Pero yung nasa loob, yung nasa atin, ito yung mahirap pong tanggalin. Hello? Naririnig niyo ba? Kasi magkakaiba ang ugali ng tao. Hindi tayo pari-parehas. Yung mga iba, mainitin. Mainitin ang ulo. Pag mainit yung ulo, iba na ang lalabas. Hello? Kaya dapat palaging malamig yung utak. Kailangan lagyan na lang ng ice ata, yung ulo, para hindi mainit. Gusto niyo? Nalagyan na lang kahit, kasi kung makulit ang kasama sa bahay, talagang hindi maiwasan. Kaya minsan nga, ang ginagawa ko, hindi na lang ako umiimik para hindi ako magkasala. Pag nararamdaman ko na medyo magagalit na ako, ay, tumigil ka na lang. Umiwas na lang. Lumayo ka na lang. Mas maganda kasi talaga na pag ganun na ang pakiramdam, huwag ka nang magsalita para hindi ka na magkasala. Hello? Pag ganun ang pakiramdam natin, kasi sabi niya, maglinis kayo ng inyong mga sarili. Ito yung mahirap tanggalin sa bawat isa sa atin. Yung maglinis ng sarili. Ang daling maligo. Ang daling tanggalin yung mga libag. Yung amoy na hindi maganda, ang daling tanggalin. Pero yung amoy ng ugali ng tao, yun ang mahirap na tanggalin. Kaya dapat talaga, ito yung gagawin po natin talaga na gawin natin yung sinabi ni Jacob na maglinis. Anong linisan natin? Ang hirap talaga nga nalinisan yung ugali na hindi tama. Hello? Bato-bato sa langit. Ang matamaan pag magagalit. Kasi, minsan na, pag iba yung pakiramdam, hindi mo maiwasan eh. Kagaya yung kilala ko, nagalit sa bumato na siya, di wala na. Wala na yung pagkakristyano kung gano'n, kaya natatanggal na. Kaya dapat talaga, maborn again yung bunganga. Lahat talaga ay maborn again. Para maiwasan. Kasi dito natin makikita, dito tayo mahina. Lahat po tayo. Mahina po tayo dito. Maglinis kayo ng inyong mga sarili at magbihis ng malinis na damit. Ang daling gawin yun. Magbihis ka, magsuot ka ng malinis na damit. Ang daling gawin.
habang lumalakad po tayo araw-araw, kasi sabi ko nga, lahat po tayo may kanya-kanyang kahinaan. Pero ang Diyos, tayong patawarin at tulungan para maging maayos po ang buhay natin, lalong-lalo na pagdating ng araw. Kaya sinasabi ko nga, di ba, ang pinag-uusapan natin palagi, yung papuntahan natin na pinakamagandang lugar. Yung lugar na yon, ang dali lang kung sumunod po tayo sa Diyos. Kasi pagdating ng araw, andyan lang kasi sa tabi, sa kwan natin, sa malapit sa atin yung lugar na yon. Alam niyo yung kwento, yung nabasa namin nga na kwan, na yung Garden ng Eden, 15 meters lang. Di ba ang lapit? 15 meters yung nabasa ko, na kaya lang hindi natin nakikita. Siguro hindi natin alam yung 15 meters na yon, yung magsimula doon sa pinakamataas na bundok. Siyempre kung nasa baba ka, di mataas. Pero kung nandun ka sa pinakamataas na bundok, 15 meters, malapit lang. Pero kung nasa baba ka, medyo malayo. Nasa baba po tayo. Kaya, kailangan talaga, para makamtan natin yung minimithi natin na buhay na sagana at kasiya-siya, dapat talaga na magpatulong po tayo sa Diyos na baguhin niya ang buhay natin. Sabi niya sa verse 3, pagkatapos pumunta tayo sa Bethel at gagawa ako roon ng altar upang sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako at aking kasama kahit saan ako pumunta. Ito yung Diyos. Kahit saan ka pumunta, kasama mo siya. Hello? Hindi pwede na naiwan ng Diyos. Di ba yung mga iba, di ba? Pag nagpaalam ka, ang Diyos ang sasama sa'yo. Di ba? Maraming nagsasabi ng ganon. Sa Ilocano ko na, Diyos ti kumadwa kanyang. At amang marudan, alam na natin na yung Diyos kasama natin. Saan man tayo pumunta, kaya si Jacob, kahit dinoko nilaban na kanyang biyanan, ang Diyos po hindi pinabayaan ng Diyos. Si Jacob hindi pinabayaan ng Diyos. Kahit ilang beses na dinaya. Nagbayad lang naman siya kasi, nagdaya naman kasi siya noon. Kaya dinaya. Ikaw ba talaga yung anak ko? Di ba? Siguro sabi niya, ako po talaga yung anak ko. Ayun, dinadaya si Isaac, kaya pinagpala si Jacob. Pero, yun talaga ang bagsak kasi talaga yun ang nakalagay talaga na si Jacob talaga ang pinili kasi, hindi si Esau. Kaya minsan, kung hindi natin maintindihan, ay mandaraya talaga si Jacob. Kaya, binago siya ang kanyang pangalan, kasi yung pangalan niya Jacob ay pangalan ng mandaraya. Kaya, yon, binago siya, kaya ang pangalan niya sa bandang huli ay Israel. Kaya nawala na yung pangalan na Jacob. Pero, nababanggit pa rin dito sa salita ng Diyos kasi kasali dito sa salita ng Diyos yung pangalan na Jacob. Hindi pwede na matanggal dito sa Biblia. Pero sa bandang huli, talaga sabi ng anghel sa kanya, mula ngayon, hindi ka na tatawagin na Jacob. Israel na ang pangalan mo. Kaya nagbago siya ang kanyang pangalan. Sa verse po, sabi niya dito, kaya binigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati, ito na yung susunod na. Diyos-Diyosan, pati na ang kanilang mga hiyas. Ikaw, sabi niya pala, mali yung basa ko, ikaw, binaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy na terebinto malapit sa Shechem.
Kaya pati hikaw. Kaya nga, ang daling tanggalin yung nasa labas. Pero sa totoo lang po, bawal po talaga yung alahas. Mula nung nagkasala ang Israel, nung nagpagawa po sila ng mga Diyos-Diyosan, doon na pinagbawal. Pero, nauna pa ito eh. Bakit? Nauna pa dito. Bago nagkasala ang Israel, bakit dito sinabi na lahat po ng kanilang mga hikaw ay sinurindo nila kay Jacob at itinago, ilinukay, naghukay sila doon sa silong ng kahoy at doon nila ibinaon yung mga Diyos-Diyosan at mga hikaw po nila. Kasi, kasali pala doon sa paglilinis yon. Kaya, mula ngayon, unti-unti na tayong magbago. Kaya, pati nga Arilo, nung napag-aralan namin ay bawal pa talaga sa totoo lang. Pero, hindi naman natin maiwasan. Kasi sa akin, gusto ko talagang bumili pagdating ng araw. Yung Arilo talaga na tinuturo niya yung hilaga at may kumpas. Yung ganun ay narilo, ang gusto ko talaga pagdating ng araw. Kaya, ipaalam ko muna kung pwede. Kung hindi, di huwag na lang. Ganun lang naman yun. Ha? Basta makasunod lang po tayo. Sa last verse, sabi niya dito, nang umalis na si Jacob, pinagharian ng takot mula sa Diyos ang mga tao sa palibot ng mga bayan, kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol si Jacob. Bakit sila natakot? Ito na yung pinakamaganda. Sa totoo lang sa ating mga buhay. Alam niyo, bakit natakot yung mga kaaway ng Israel? Bakit sila natakot? Alam niyo, pag sumusunod po tayo sa Diyos, hindi lang po ang kaaway ang natatakot. Pati demonyo natatakot. Hello? Pero wala tayong kaya kasi eh. Sa totoo lang, wala tayong kaya. Alam niyo yung mga demonyo, may kapangyarihan pero tayo wala. Hello? Kaya, ang tao, minsan bumabagsak dahil wala tayong kakayahan na ipaglaban ang ating sarili sa demonyo. May demonyo na nagtutulak, nagsasabi na ito yung salitain mo. Kaya minsan nagagalit ka nga kasi nagagalit nga tayo kasi may demonyo na nakatuka doon na siyang nagbibigay ng espiritu ng pagkagalit. Lahat yan may kanya-kanya kamiting. Kaya maganda talaga na kahit papano, mahirap man, pero ang pinakamaganda, sumunod po tayo sa Diyos. Para lahat ng mga bagay, pagdating ng araw, hindi lang demonyo ang mapasunod natin. Alam niyo yung pagkakataon ng panahon ni Solomon, Ari Solomon, tama yung sinabi ni Brother Ray, lahat po ng demonyo ay napasunod niya. Lahat, walang demonyo na hindi sumunod kay Solomon. Ganon po katindi noon. Kaya yung pinakamalakas na demonyo, sila ang gumawa ng templo noon, yung mga mabibigat na trabaho. Pero ang dito, iniisip ko, yung itinaas yung demonyo na isang bato na malaki, na parang puste, na nasa taas. Nasabi niya nabasa namin, mula noon hanggang ngayon, nandun pa lang yan sa taas. At pag bumagsak yun, sabi niya,
masisira ang mundo. Biruin nyo, masisira ang lupa. Pag bumagsak yung bato na yon, yung pundasyon na yon, gaano kaya kabigat? Isipin nyo na lang. Diba yung mga crane, mga loader, kaya nilang itulak yung mga bato kahit malalaki. Pero yung nakabitin doon, di mas malaki pa kasi sabi niya, pag bumagsak yung bato na yon, masisira itong lupa. Kaya andun lang nakabitin yun. Kung iniisip natin, bakit kaya? Gaano kapangyarihan? Di ba? Pero sabi niya sa binasa namin, andun pa lang yun hanggang ngayon. Kaya, ganun po. Kasi kung yung mga nabasa namin na history, grabe talaga mamangha ka. Ganito pala yung nangyari noon. Ito pala yung kamiti, yung mga demonyo. Kaya yung mga demonyo yan, yung isang demonyo ang kanyang kamiti ay pinapatay yung mga bata doon sa loob pa lang ng tiyan. Ganun po katindi yung mga ibang demonyo. Kaya lahat yan, pati nga yung mga sunog, akala natin normal lang yun. Hindi pala, may demonyo doon. Na siya ang may kamiti kung bakit may sunog. Kaya, kung hindi natin naiintindihan ito, sabi nyo, ay, kulto yung tinuturo ko. Pero totoo po. Kasi, ang salita ng Diyos, ang ating mga binabasa talaga sa Bible, shortcut lang yan. Diba? Kung tignan natin, ilang piece lang, iba na yung kwento. Hindi pa natapos yung isang kwento yung isa, may sumingit na kagad. Kahit totoo yung sinabi ng Panginoong Hesus, na pag nakasulat lahat, sabi niya, hindi kakasya ang mundo. Ganun po karami yung ginawa ng Diyos. Kaya, salamat sa Diyos at unti-unti natin nalalaman yung nangyari noon na hindi po nakasulat. Hindi ko sinasabi na kulang yung Biblia, yung connection po. Kaya, kailangan talaga, para pagdating ng araw, pati kaaway susunod din po tayo sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, sumunod ka na lang. Tapos sabihin mo, sumunod po tayo. Kasi lahat po tayo kailangan talaga. Alam mo yung hirap isipin na pagdating ng araw, hindi tayo makarating. Ang sakit na kagaya nga ni Moses. Di ba ang dami yung sakripisyo ni Moses. Pero hindi po siya nakarating sa lugar na pangako. Bakit? Nagkasala si Moses nung sinabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. Si Moses hindi niya kinausap yung bato. Pinalo niya yung bato. Kaya bumulwak ang tubig sa bato. Kasi sabi ng Diyos, kausapin mo lang yung bato. Magbibigay na siya ng tubig. Pero sa galit ni Moses kasi, hindi niya naiwasan kasi tao lang naman siya na nagalit din. Buti na lang yung batong pinalo, hindi yung mga Israelita. Pero ang pasama, ang problema doon lang po na kasalanan ni Moses ay hindi po siya nakarating sa lugar na pinangako ng Diyos. Kaya, lahat po tayo dapat makarating. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, dapat makarating tayo. Lahat, walang maiwan. Kaya, sumunod po tayo sa Diyos.
ito kasi yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya yung tema natin, ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat? Ang pinapagawa ng Diyos ay sumunod. Sumunod, sumunod, sumunod. Wala nang iba. Si Jacob, ang dami niyang dinaanan na problema sa buhay. Ang dami niyang dinaanan, minsan pa hindi siya natutulog. Sabi niya, nawala na yung tulog sa akin. Kasi nagbabantay siya sa kanyang mga alaga. Kasi pag makatulog siya, may magnanakaw. Pinapalitan yung mga alaga niya ng hindi maganda. Kaya hindi siya natutulog. Kaya sabi niya, nawala na ang tulog sa akin. Pero salamat at buhay pa si Jacob kahit kanon ang nangyari. Kaya kung isipin natin, yung dinaanan ni Jacob, mas matindi ang kanyang dinaanan kaysa sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Kaya lang, sumunod po tayo sa Diyos. Hindi natin iniisipin na si Jacob ay hindi siya nagkamali. Kasi yung kwento, mayroon siyang may kasalanan din. Pero dahil tinawag siya ng Diyos, pinapatawad po ng Diyos at tinutulungan at sinasamahan pa saan man siya pumunta. Kaya kasama mo ang Diyos, hindi humihiwalay ang Diyos sa ating lahat. Kaya wag ka din humiwalay. Kaya hindi ko lang alam yung salita ng Diyos, sabi niya, walang makakakuha sa akin, ay sa inyo, sa aking palad. Hindi ako hindi ako magaling sa memory verse. Pero sabi ng Panginoong Hesus, walang makakakuha sa atin sa kanyang palad maliban lang kung ikaw mismo ang aalis. Kaya huwag ka nang aalis. Hello? Huwag ka nang aalis. Nasa kingdom ka na. Huwag ka nang pumunta sa kingdom ng kaaway. Kasi dalawa lang eh. Dalawa lang. Sa totoo lang po. Dalawa lang ang pamimilian natin. Kung wala ka sa kingdom of Satan, di nasa kingdom ka ng Diyos. Kung wala ka sa kingdom ng Diyos, di nandun ka sa kingdom of Satan. Kaya yung mga iba, hindi nila maintindihan to. Pero pagdating ng araw, makita natin yung totoong katotohanan. Na totoo pala yun. Pero huli na. Pero habang hindi pa huli, sana ipag-pray natin talaga ang bansang Pilipinas ay totoong mabago. Kaya magtulungan po tayo. Kasi tinawag po tayo ng Diyos sa bansang Pilipinas. At ito kasi yung pinaka-importante na gagawin natin. 'Di ba pag malinis na yung buhay natin, tutulong din po tayo sa iba. Yun ang mission mo, mission ko, mission natin lahat. Tutulong tayo para sa iba, kahit manalangin lang, pwede mong gawin. Alam mo yung, minsan nga, di ba, pag pumunta kayo doon, tapos na yung pundasyon, nagawa ko na, talagang, kahit minsan nag-isa lang, buti na lang meron naman si Princess kasama ko kahapon. Kaya lang iniwan niya ako sa kalagitnaan. Ang akala niya, tapos na yung isang halo, umalis na siya. Naghalo pa ako ng isa, at itinuloy ko. Akala ko babalik siya, wala naman na. Kaya, yun. Kahapon, tapos na yung pundasyon, lahat na. Yung kusina na lang, ang kitchen na lang. Sumubra yung hinalo ko, kaya hinabol ko yung isa. Kaya
Dalawa na lang yung kulang. Kaya lang, kulang po yung bakal na nabili ko. Wala na talaga. Kaya, naubos na naman yung bakal. Kaya ipag-pray natin na may paparating para makabili ng, kasi meron pa yung isang simento, pati yung simento kulang pa. Kasi kailangan bumili talaga ng hollow block at simento pa, bakal. Kasi hindi pwede na tabunan kung walang simento sa site. Kaya kailangan talaga. Kaya tulungan nyo kami na manalangin na magpadala ng Diyos ng tulong para matapos na yan, para pagdating yung may-ari dito ay wala nang problema. Kasi nagtanong ako sa asawa yung bumili, sabi ko sa kanya, o ano ba, lilipat na kayo doon pagdating ng asawa mo? Sabi ko sa kanya, sabi naman niya na, ay hindi ko alam yan, Pastor. Kasi si auntie naman ang author doon. Yung asawa pa lang naman pa si Ramon ang makapagsasabi kung lilipat sila dito o hindi. Kaya pag-pray natin na pagdating araw, baka pati ito. Kasi yan ang manalangin ko nung bago ako dito nung bago ako pumunta dito. I-claim ko yung sinabi ng Diyos kay Josue. Kaya hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos. Kasi ang Diyos, may kanya-kanyang paraan yan para ipakita ang pagpapala niya sa atin lahat. Ang susi lang, sumunod lang po tayo sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ama, salamat sa araw na ito, Ama. Salamat sa iyong mga salita. Ama, kung ano yung sinabi mo kay Jacob na gagawin po nila, tulungan mo rin kami, Ama, na magawa po namin yung hinihiling mo, Ama, na gagawin po namin na maglinis po kami at ibigay namin yung katapatan namin, Ama, sa iyo na paglilingkod. Kaya salamat, Ama, kung ano yung Espiritu na ginawa mo, ibinigay mo kay Jacob noon. Ama, ibigay mo rin sa amin yung Espiritu na sumunod sa iyo, Ama, para pagdating ng araw, makita po namin yung pangako mo. Pangako, Ama, na buhay, na sagana at kasiyasiya. Na pagdating ng araw, Ama, ay wala nang mahirap sa amin. Wala na, Ama, yung nagkukulang. Kaya inihiling ko, Ama, na pagpalain mo ang bawat pamilya, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, pagpalain mo yung mga anak mo na ito. Na maranasan namin, Ama, yung pagpapala, na palagi kong sinasabi na ang pagpapala, hindi namin dapat pinagpaguhan. Ito ay kusang dumarating. Kaya, Ama, hinihiling ko na pagdating ng araw, maranasan namin yung pagpapala na yan, maranasan namin yung pagpapala na wala na kaming gagawin kundi sumunod lang. Sumunod at sumunod lang. Yung pagpapala ng mga yan ay paparating at paparating na lang. Kaya, Ama, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Na isang araw maranasan namin, Ama, yung buhay na talaga nakasiya-siya sa iyong harapan. Kaya tulungan mo kami, Ama, na makasunod sa iyo. Tulungan mo kami, Ama, na sumunod sa iyong mga salita. At tulungan mo rin, Ama, yung pamilya namin na hindi paligtas na makarating din sila sa iyong karian, Ama, pagdating ng araw. Kaya pagpalain mo ang aming mga pamilya, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang pamilya ng kingdom, na pagdating ng araw, Ama, maranasan namin yung manapapakinggan namin, lalong-lalo na, Ama, yung mission, Ama, para masaturate namin yung Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang itong Pilipinas, kundi pagdating ng araw ay buong mundo. Kaya salamat, Ama, sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong mga tulong sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Yan kantado ko na ng kataas-taasan. Kataas-taasan Diyos kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasan Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Nagdila ka, kataas-taasan Diyos. Minsan pa, kataas-taasan Diyos kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasan Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Nagdila ka, kataas-taasan Diyos. Nagdila ka, kataas-taasan Diyos. Right ka pa. Sino yung gusto mo testimony? Kung wala, kunin natin yung ating mga sobre. Tayo magbigay. Kunin mo lang dyan, oh. Sa notebook. Kunin natin yung we-bring. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy, as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Nagyamot tayo ni Apo Diyos ta dapat gani bayag tayo karkararag nga tudo. At akit ginalumutan ni nagpipigsa na. Mula iti Monday kami, pa-request mi kini Pastor Ramon. Pa-request iti kararag ti tudo. Adi nga Lunes ako pala tudo na. Di Marteson nagtudo ba silang igarat at tuloy-tuloy na. So, August. At ako 19. Last week. Last week, next week. Gawat tayo kini Apo Diyos, tanabalagi ti anniversary tayo. Tanong minsan ikararag tayo nga datas sarili tayo nga logan tanong antay ka pa pura nga makapag-swimming. Libre ti swimming iti ka. Maditirik na dipeg nga nagawin ni Mati nga naka-swimming. Nga po tawisin na ni Daddy na nag-swimming ka nakabarong mo ni Pastor Romo nag-swimming na. Ayan, so gawat tayo ta nabalagi, dagi nakasurot. Naragsa ka na. Lagi nagbuhat, ito naman minsan mabalindan to nga sumurot. Dumalang ba't kakabsat no makadin natin dagi jay kapamilya tayo. Ano ma? Di makalili ka alam mo kini Kuya Ray nagpormakat jay baba na. Nalipatan na sa sapatos.
Okay mo ko ate kung hindi nag-testimony ko api nga tarong rumor di just na ko nakita na ito nakasandal gaya mo di nga nag-shows na may met ko mamano na nag-shows kung konak baka di apurana kung konak ta hindi ko nalipatan na isa nga tanong minsan ka Ang dami. shows na sa mayat kakabsat anniversary tayo edad ko kaya tayo March ito mo nun to pag nagyaman tayo March gaming din dati tingin ka so ganyan lang mo taong pati update tayo ako nag-birthday ti July na dapat birthday July awan August sino tayo August awan September ti ado pala na ni ako nga nag-ginimay nga September mapadak ayan Number 1 na September. Di family altar tayo, family altar, prayer meeting tayo dito malayate na. Pati ka po ang panahon ng kantor, oray na kayo. Yan, sa sinopri sa Sunday ni Kuya Ray? Last Sunday. Awan nga may di second Sunday na naman tayo dyan. Baring mala tayo ito, aji ka tayo. Aji gaming po ti awan, wire, aji kasla wire, mapaniti TV di laptop. Nabati tayo jay kawat-tuwan. Nalagip ko, hindi ko ang magpicture na kami, nalagyan ko mga ikatung pa lang, ikatung ka. Hindi nagawit tayo mo, nalipata ko. Nawa mo na, kalaglagi pa mamin tayo mo talaga. Baka gamitin na tayo ng lagi sa mga border ang tayo. Ano lagi lang. Lagi namin aji kuha na sa wire ta atigbaga dito. Aji lang protector tinagamit. So, tagi ka na ito ti offer Tori prayer tayo Sunday kani Divine tagi gusto ko ni Obilin. Aw mamanin natin di salag. Kung ano na-revive video papantay dyan, pero misang sagi na na-revive video. Na para kanya ka di message kung kunanan, pag nalipas ko naman kunanan. Awan sa mo lang ta. Ay. Ayan, bantay ni Kuya Ray, sumay kararag ti offering tayo. Sa tayo of close. Dagatay nga rin kakapsat. Dakilang Ama, nandito naman po kami, nagpapasalamat sa iyo. Sa isang linggo mo, ng aming buhay, mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin at naibalik namin sa iyo at naway magsilbi na patibay sa iyong karyan at ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Lord, dagnaman kami manan apo Diyos na nagpasumanan na apo ting kami nagadalang. Ket Lord, dagita ka di income nang nigan ket isumanan na apo Diyos iti taraon ti kararwa ti bawat maysa kada kami. Wen apo Diyos bendisyonam iti tunggang maysa kada kami. Ket sika apo Diyos iti mangtarabay kada kami iti agnanayang tagong ti kasta ento no umay nga Domingo ket adda kami tumanen nga agattend iti panagkararag mi ditoy. Ket Lord, agyaman kami unay iti kinaimbag mo kada kami. When po Diyos, dagito yung tipakidawat ko, tinagan ni Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen.